So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto na, sinupalpal na. Nasupalpal na. Grabe to, mga pag-uusapan natin, no? VP Sara dadalo sa pagsalang ng panukalang 2025 OBP budget sa plenaryo sa Senado. At ito naman, sa kabilang ito yung may issue na naman dito, no? VP Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ng isang ex-DepEd official. Alam niyo, napanood ko yun. Parang gusto, alam niyo kapag pag halimbawa ko yung nasa harapan ng babae na yun, parang ang sarap magsalita na kwento mo sa pagong. Hindi, sa totoo lang, parang ganun ang mangyayari. Parang gusto mong sabihin yun. No, parang ang labo ng mga kwento niya na grabe talaga, no? Dito natin makikita na naghahanap na talaga sila ng paraan para lang talaga masiraan si VP Sara Duterte. Gigil na po ang mga crocodile. Gigil ang mga buhaya. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking bagay po niyang pag-like, pag-share, at lalo na sa ating join button. So eto na, umpisaan na natin to. Huwag na natin patagalin to, no? Dito muna tayo sa sinabi niya, dito sa isa sa mga DepEd secretary. Ito, supalpal na. Play. At siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Tama. Hindi tama yung sinabi dito ni VP Sara. Kapag may nilalabas ka na akusasyon, ang hirap kasi sa Senado. Ang hirap sa Senado tuloy. Ang hirap kasi ngayon, kahit walang sapat na ebidensya, yung tao na sumisira sa mga Duterte, papaniwalaan na agad ng gobyerno. Yun yung mahirap ngayon. Pa-play. Dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. As we're speaking right now po, mayroong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Pero bakit hindi tinanong ng mga congressman kanina na kung may sapat bang ebidensya laban kay VP Sara? No? Dapat dapat may sinigunda agad sila na, oy, ano ba? Baka mamaya niloloko mo lang kami dito. Baka mamaya nagsisinungaling ka. Magpakita ka ng ipakita mo yung sapat na ebidensya mo. Baka mamaya puro ka lang ngawa. Mamaya imbento mo lang yung sinasabi mo. Ipakita mo yung ebidensya. Tama naman yung sinabi ni VP Sara na yun. Kapag maglalabas ka ng isang statement or kasiraan ng isang tao, dapat may ebidensya ka. Baka mamaya talagang kasiraan lang yan, no? Para lang masira si VP Sara. Okay, tuloy. Una niyang ginawa, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang 16 million? kumpanya on paper using my name without
any authorization from the Department of Education. Nagsolicit ng 16 million pesos gamit ang pangalan ni BP Sara. Dapat yan talaga ang iniimbestigahan. Iniimbestigahan yung babaeng yan. Na bakit niya ginawa yun? At sino nag-utos sa kanya? Kasi nga, hindi nga, kaya pala siya nawala dyan sa bill, Oo, dahil may ginawa siyang katarantaduhan. So, hindi pala to nalalayo dun sa, sa issue ni Pastor na yung babae. Oo, na may ginawa daw kabulastugan doon sa loob ng KOJC at ngayon dahil ayaw niyang mabunyag, siya yung umalis. At ngayon dinidiin naman si Pastor. O katulad din nito yun, no? Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. At least siya may ebidensya. Mahirap po kasi mga congressman na paniwalaan niyang kung sino man niyang babaeng yan. Hindi niya mo masyado kilala yan. Hindi na rin natin banggitin yung pangalan niya. Walang pinapakitang ebidensya, mahirap po yan. Dapat tularan nyo tong ginagawa ni BP Sara na yung sinabi niya na yung ginagamit yung pangalan niya sa panunulisit, na ginagamit na walang pahintulot niya, may ebidensya si BP Sara. Kayo meron ba? Play. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Teacher. Sino to? Teacher. Hindi kasi si Kimbo. Sino kaya yung teacher na yun? Sino kaya yun? Medyo na ako pag sinabing teacher, naalala ko kaagad Stella Kimbo. Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. Apelido nun, Villar. Gago! Ba't nagka-apelido pa kayo? Tuloy. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo. Lakas ng loob, ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. Yun and then lang. sinabihan siya, okay, sige. O yun o, bito mo ganyan kabait. Binigyan pa ng binigyan pa ho ng konsiderasyon tong si hindi ko alam kung anong pangalan no nung babae na yun. Pero ang pinakano dito nabunyag ang baho mo. Ay nako, hindi na tayo magtataka bukas or mamaya. Pagkagising natin, ang laman ng mga Facebook natin yung baho niyang babaeng yan. Hindi naman sa pangano kasi hindi ko naman siya kilala kaya babae tawag ko. Kailangan naman tawagin ng nanay. Baka mami magalit pa siya sa akin. Sabihin niya sa akin, wala ka namang respeto, Jay. Parang lola mo na yun. Sige, si lola. Ganun. Or si ma'am na lang. Ngayon, nabunyag ka. Mahirap yan. Tapos may ebidensya pa. Si BP Sara, yari ka dyan. You go. So she's a disgruntled
former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel Patay. yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, Ang tanong, itatanong kaya yan ng mga congressman or senator? Sino ba yung magtatanong diyan sa kay Madam? Oo, paktay tayo dito. Kaya tayo mga banateros, mga kabiyaya, yan ang iparating natin sa mga congressman na itanong nyo rin kung totoo ba yun. O yung sinasabi ni VP Sara, paano ba yan? May ebidensya. Ang tanong, baka ang masama ho nito, baka mag-focus na lang sila na mag-focus dun sa sinasabi ng babae kahit wala namang ebidensya. Yun ang masama dito, no? Okay, play. ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, Yan. Ba't may lumabas na ganyan, no? So, grabe, no? Grabe yung, grabing pasabog to. Ewan ko kung haharap pa ba siya. Oo, hindi malamang sa malamang. May, hindi naman lalabas yan para yung parang mag-volunteer. No, uy, may nalalaman ako kay VP Sara, ganito, ganyan. May nalalaman ako. Malamang sa malamang, comment nyo na lang. I-comment nyo na lang. Oy, ayoko rin makasuhan eh. Oo, i-comment nyo na lang. Baka, alam mo na, biglang... basta alam nyo na yan. Alam ko, hindi naman kay Bobo, mga supporters ng Duterte. Alam nyo, i-comment nyo na lang dyan kung ano yung tinutukoy ko. Kasi hindi naman magbo-volunteer yun na, oy, ganito, ganyan. May nalalaman ako kay Sara Duterte. O, ganito, kukwento ko. O, pengi mo ng 3 milyon. Charot. Gago! Alam naman natin kapag may ikakasira sila kay VP Sara, talagang may ebidensya ka. Kahit wala kang ebidensya, pwede ka na. Okay, play. ko yan sila, kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education in Bago. Nako po, maraming ebidensya sa'yo, madam. Siguro nanginginig-ginig na yan. Tawag na yan agad yung nag-recruit dyan. O ganito ha. O, tinawagan. O ganito. O, lahat ng sinabi niya, huwag kang panghinaan ng loob. Sagot kita. Hindi ka makukulong. Basta panindigan mo lang na nasiraan si VP Sara. O, ganun agad, tinawagan agad. Siyempre, kabado siya rito Lalo't na may ebidensya si VP Sara laban sa kanya. Tapos may USEC at ASEC ba yun? Oo, na tinarantado niya rin. Paktay ka dito, manang. Grupa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami. Very, very new. Nagulat ako. Kasi HR ka Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Naku, may pangalan. Ito ang kinaganda kay VP Sara. Bukod sa ebidensya, talagang may nilalabas yung pangalan. Ako, kinakabahan na si Manang. Ikaw naman kasi Manang Ba't ka ba kasing
ka kasi naki-entra dyan? Oo. Eh, tahimik-tahimik ng buhay mo eh. Retiro ka na nga eh. Binigyan mo pa na sakit ng ulo yung ano mo. Nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi. So ibig sabihin noon pa gawain na pala. Oo, gawain na talaga na ni Manang. Oo, gawain niya na talaga 'yon. Kaya itong OBP eh parang ay ganyan naman talaga eh. Ay ano talaga yan, palagawa talaga ng istorya yung hinayupak na yan. Oo, yan ang leader ng Marites dito sa DepEd. May Marites ba sa mga DepEd? No? Yeah. After she was let go. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka na teacher item sa field, gagawin mong... Grabe yung kalakaran sa DepEd pala ng mga buhaya dyan, no? Oo, biri mo 16 million. Grabe yan. Hindi biro yun. Pero ang masakit ho dyan, siya yung gumawa, ang masisira dyan, si BP Sara dahil siya ang DepEd Secretary. Buti ka mo, naagapan yun at talagang ayun nga yung dahilan ng kanyang pagkatanggal or pag-alis sa bilang DepEd official. No? Eh, tanginang yan. Nakakabuisit yung mga ganyang trabahador. Sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis. Eh malamang sa malamang BP Sara, yung etong sinabi mo eh mapapawalang bisa to. Pero kami na talagang sumusuporta sa mga Duterte, alam namin na totoo nga itong sinasabi ni BP Sara at talagang dahil may ebidensya. Kaso alam naman natin ang kalakaran ho at ang gawain ng mga anti-Duterte na kahit walang sapat na ebidensya basta may paninira ka laban sa mga Duterte, okay ka na. Bustahan tayo, hindi hindi yung mga sinabi dito kaya BP Sara, hindi hindi papaniwalaan to ng mga yung mga nagtatanong doon kay Manang. Eh baka nga hindi itanong to yung mga sinabi ni BP Sara. O ganito, Manang. Sabi ni BP Sara, ikaw pala ay nanunulisit ng nanulisit ng 16 million na gamit-gamit mo ang pangalan niya. Paggamit-gamit mo ang pangalan ng DepEd na walang pahintulot sa kanya bilang DepEd Secretary siya. Ano po bang masasabi niyo doon? O, siyempre may na yan, naka-script na yan. Oo, o ganito bukas ganito tatanong ko sa'yo. O bukas ganito tatanong ko tatanong para hindi tayo mahalata masyado ng mga netizen. Ganito yung sasabihin ko sa'yo, Manang. Bukas tatanungin kita. Tatanungin kita kung yung about do sa sinabi ni BP Sara. At ngayon, ito yung isasagot mo. Ganito para hindi tayo masyadong madulas. Para hindi ka rin mahirapan. O ganito o magkano? O may budget ka pa ba dyan? O eto, padala ko dyan 5 million sa'yo. O nung nakaraan, nakabenta ako ng ginto Gago!
Buisit ka, Jay. Sabi naman mga kaparateros, hayop ka, Jay. Ayun, tumatalsik yung mic ko. Hindi kasi, obvious na kasi. Tingnan mo, sa susunod na hearing, tingnan nyo, hindi ko pala papansin, hindi ko naman nung sinasabi na, no? Pero, parang nakakawindang lang ng utak na, bakit ganun? Parang, yung tanong, may kasagutan agad. Kagaya nga sinabi ni VP Sara ay stick to the plant. Gago! Plant pala, hindi plant. No, stick to the plan. Malay nyo, naka-stick to the plant na rin, naka-stick to the plan na rin sila. Malay mo. Diba? Wala ka naman pang budget niya. May 5 milyon ako dito eh. Nagbenta ako ng ginto, 2 bar. Gago! Ay, nako. Tuloy po natin. Department of Education, as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo. Ayan ha, may ebidensya. Paktay ka niya, manang. HR record ni Villar nasa Department of Education. Paktay. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region. Huwag yan sa teaching position. Pero that person is holding a Paktay. teaching position. Lagot ka dito. Any more questions regarding the HOR probe? MC, Philippine Daily Inquirer. Paktay ka dito. Lagot ka dito. Kaya kayo mga banateros bago ho kayo, paulit-ulit ho namin pinapaalala to ng mga banateros na bago kayo maniwala sa mga una-una, sa mga fake news na kumakalat saan mang social media platform, mag-imbestiga din kayo ng ng sarili nyo or mag-research din kayo. Katulad yan, yung halimbawa ako, naglabas ako ng video, ganito ganyan, si Benny, di umano, sabi ni Sandra Kang, may ganito. Si Paduano, dating NPA, ganito ganyan. Si Stella Kimbo, bilyonarya na ngayon. Gago! Diba? Dapat nyo yun kayo mismo nagre-research din kayo para hindi tayo nadadalin ng fake news. Katulad ho nito, katulad niyan, pinagpepiestahan na po ng tanso dugyot vlogger yung mga statement nung si Manang. So pinagpepiestahan na po ng mga tanso vlogger at tuwang-tuwa sila, mukha silang mga kumag. Para silang mga hunyango. Tuwang-tuwa sila, sabi, yari na si BP Sara, impeach na si BP Sara. Naman, hindi naman big deal yung impeachment na yan. Subukan nyo nang malaman nyo yung hinahanap nyo. Di nga, ang tanong, may bayag kaya yung mga haring buaya sa gobyerno? Okay nga, impeach si BP Sara, tingnan natin kung hindi nyo na rin maging katapusan. Gago! Hindi nga kasi ngayon pinagpapiestahan yun. Kung ano-ano yung pinagsasabi kay BP Sara ni Kesyo, wala na nga dun sa issue wala na nga dun sa tinatopic nila kasi si BP Sara gito ganyan. Alam mo yung mga pangasalitaan nila yung pang planet nemic. Kung ako generic word, sa kanila nemic word. Ngayon yari ka dito, Manang, may mga ebidensya sa iyo si BP Sara. Isa ka palang Suwail. Isa ka palang Hudas. Kapatid ka ni Hudlom at ni Balakit. Yari siya dito. Ewan ko lang kung itatanong to, no? Hindi natin alam kung itatanong to sa Congress or saan mang susunod na hearing. Ito, may papanood lang ako sa inyo saglit. Wala ako.
So yun mga kabiyaya, ito may papanood ako sa inyo. Ito yung isa din to eh. So ngayon nabubulgar na ho yung baho niya. Dudugtong na rin ho natin dito ha. Eto siya ay gwapo. Gago! Gwapo naman yan. Ito yung nagsalita na kailangan ng take down ba? Ano ba yung sinabi niya? Parang gusto niya, parang pinapahiwatig niya na karapat dapat na ho daw ma-impeach si BP Sara. So eto na nga, kongresistang nagpaparesign kay BP Sara na karma, lumabas ang baho. Ilang beses na namin kayo pinaalalahanan eh. Wag niyong kakalabanin ng mga Duterte. Kasi kapag kinalaman yung Duterte, siguraduhin yung malinis kayo. Siguraduhin nyo na katulad nyo ang mga Duterte na ni katiting na butas, wala kayong masisili. Dahil hindi naman ganun ang mga Duterte. Yan tuloy bumalik agad. Ang bilis ng karma. Gago! Ito, panoorin natin. Kongresistang nag-uutos kay Vice President Sara na bumaba na ito sa kanyang pwesto Kapal sa ng mukha. pagkabilang presidente ay nakalkal ang baho mula nga daw sa pagiging gusgusi noon at nung naging congressman na. Ay, grabe. Simula nung ang galing ng mga gusgusin to the richest congressman. Wow. Grabe yung 1.6 million. 1.7 million. Grabe. Sana all, no? Talaga. Sabi ko, ito pag nagkaanak ako, sabihin ko sa anak ko, mag-aral ka mabuti at pag nakatapos ka, mag-congressman ka. Halimbawa, ako, tiga-Taguig, papatakbuhin kong congressman, gagawa ako ng 12 anak. Ito magandang ito magandang family future richest kid. Ewan ko ano tawag dito, no? Ito plano ko, gagawa ko ng 12 anak. Lahat 'yon pagtatapusin ko. Tapos papatakbuhin ko sila sa iba't ibang bansa lugar dito sa Pilipinas bilang congressman or congresswoman. Naku, instant yaman ako noon, no? Mga panahon na yun, kasi wala pa ako anak ngayon. Kaya hindi ko alam kung magkakaanak pa ba. Ayun ang masakit doon. No? Grabe ang lupit nito. 1.7, ito na nga, bonggalon. Bongga ka, day. Bonga. Bali si Bonggalon, Bungalon pala ang apelido nitong congressman na to, na ngayon ay nakasuot na ng 1.7 na relo at 1.6 na relo. Tuloy natin. Na ibinahagi nga ng isang certified DDS ang larawan na ito na kung saan itong si Representative Raul Bongalon ay mayroong mga mamahaling relo. Mayroong 935,000, 1.6 million, 1.7 million. Grabe magkano lang naman ang ginikita o sahod ng isang kongresista sa post ng certified DDS na ito. Another rags to riches story at the House of Representatives from Representative Zaldico's Ako Bicol Party List, Representative Congressman Gil Bongalo, a small fry who wanted to become a big crocodile. Totoy, huwag ka makipaglaro sa mga malalaking hayop. Baka matapakan ka. Lumabas na ang baho nito ni Utoy. Yan naman kasi, ito papangaralan ko po yung mga congressman. Kasi masyadong epal. Masyado kasi pabida. Ayan tuloy kayo mismo yung baho nyo kusang lumalabas. From gusgusin to richest congressman, grabe. Ano naman tong fake news na to? Pabatan dito si TikTok Queen, si Raul Manuel, ano to? News na naman ang galing kay Raul Manuel na pinaghintay daw silang mga kongresista ng 17 hours. Wow! Gago! Pinagantay kayo ng 17 hours ni BP Sara? Tanga ka ba? Ay, naku po.
Yun talaga todo epal sila no? Para sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Ngunit ang katotohanan, September 11, 2024 pa lamang, nagbigay na ng letter ang Office of the Vice President ni Vice President Sara. Hindi nga ito a-attend at ang letter na ito ay na-receive pa nga mismo ni Congressman Adio. Yun naman pala eh. Raul, ano na? Anak ng teting naman yan, ang hirap sa inyo. Pinagantay daw sila ng 17 hours. So sa madaling salita, tanga ka, Raul. Tanga ka, isang malaking tanga kasi nagbigay na nga ng sulat ang Office of the Vice President na hindi sila dadalo. Ba't ka pa nagantay? Gago! Diba? Ngayon, sisihin mo si BP Sara, 17 hours kayo pinagantay. Ba't hindi nyo in-accept yung sulat ng OVP na hindi nga sila dadalo? Pag sinabing hindi dadalo, so dapat hindi na rin kayo magantay. Kailangan pa bang ipaunawa sa inyo yun? Kupal ka ba? Gago! Ayan pa nga nito ay may ipinadala pang 2 representative ng Office of the Vice President. Kaya paanong mangyayaring pinaghintay sila? Paano pinaghintay? Meron nga pinadala yung dyan, Office of the Vice President. Ng 17 hours. Ouch! May letter naman pala noong September 16, 2024 pa na-receive ng office ni Congressman Adio. Pero dated pa ng September 11, 2024. Umasa pa din sila. The OVP also sent their legal head and 2 other representatives in respect for the institution and the process. The House of Representatives, however, did not recognize them, claiming it is under the rules that they must present written authorization to represent the OVP. Nakakatawa naman itong mga Medyo nakakatawa na ang head na ng legal department ng OVP ang hinahanapan ng authority letter to represent their office, ng head naman ng legal department ang nag-i-issue. Gago! Boom na naman! Di alam nyo ewan ko ba na sobrang tigas ho ng muka ng mga to na paulit-ulit po silang nasusupalpal, paulit-ulit lang din naman din silang nagtatanga-tangahan. Hindi, totoo Raul Manuel, diba sabi mo, isa kang summa cum laude. Summa cum laude ka, di ka marunong magbasa ng letter. Nagpasa ng letter ang Office of the Vice President, di mo binasa? Hindi nyo man lang tinanong. At tsaka kung halimbawa man, na ganun man, no? Okay sana kung sinabi ni BP Sara na dadalo siya, ahabol siya, pwede. May may katwiran kayo na may karapatan kayong magalit. Pero September 11 pa lang, no? September 11 pa lang nagsabi na hindi sila dadalo, no? Tapos ngayon nung September 16 nag-antay kayo ng 17 hours. So hindi kasalanan ni BP Sara 'yon. Tapos may 2 pang pinadala na tiga Office of the Vice President. So anong walang mali doon si BP Sara? Kung nag-antay kayo ng 17 hours, mali niyo 'yun. Grabe, no? Hindi, sige lang. Siraan nyo pa si BP Sara. Alam nyo nga, kagaya ng paulit-ulit namin sinasabi, hanggat sinisiraan nyo si BP Sara, ganun mas lalong tumatatag, mas lalong tumitibay at lumalaki ang suporta ng isang BP Sara Duterte. Totoo yan. Hanggat sinisiraan nyo siya, kung ano ginagawa nyo, kayo naman nasisira. Akala nyo ba yung ginagawa nyong paninira kay BP Sara, nasisira si BP Sara? Hindi, kayo ang nasisira. Tsaka ito, ba't ka namin papaniwalaan? NPA ka. Gago! Who you? Who you? Sino ka ba? Ilan ba bumoto sa party list nyo? Mas papaniwalaan namin si BP Sara, malamang. Sino ka? Tsaka talagang may may ebidensya na nilabas na September 16 pa lang, September 11 pa lang nagsabi na sila na hindi nga sila pupunta. Ngayon, kasalanan niya, ba't kayo umasa? Gago! Bobo lang. Tanga ka ba?
Kupal ka ba? Gago! Ay, lako po mga banateros, grabe nangyayaring issue ngayon sa larangan ng politics world, no? Oo, sandamakmak yung binabato nilang kasiraan. Pero believe pa rin ako kay BP Sara dahil napakatibay ni BP Sara at talagang makikitaan mo siya na wala siyang pakialam sa mga taong at sa mga buayang naninira sa kanya sa gobyerno, no? Alam nyo, para sa akin maganda rin tong ginagawa nila Dahil dito, nalalaman natin kung gaano sila kabobo. Dahil dito, nalalaman natin kung gaano sila kawalangya. Dahil, di ba, Paul-Itoy ko sinasabi na ang isda ay hindi nahuhuli sa palikpik. Hindi yan nahuhuli sa hasang, kundi sa sarili nilang bunganga. Di ba? Yun yung totoo, no? Kaya itong mga to, yung mga ibinabato nila kay BP Sara, bumabalik lang din naman din sa kanila. Kaya, sige lang, sige pa, sira pa. Sira pa more, sige pa, push nyo yan. So yun, mga manateros, anong masasabi nyo? Anong may kukomento nyo rito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, anong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.